Ani-chan. Poor at mahinang bata aksidenteng naging pinuno ng strongest ninja clan. Si Itoki ay isang regular na estudyante sa middle school na namumuhay ng medyo normal kasama ang kanyang kaibigan noong bata pa, si Kosetsu. Pinugugol niya ang halos lahat ng kanyang oras sa pag-aaral at pagsali sa iba't ibang extracurricular na aktibidad upang mapaghandaan ang kanyang kinabukasan. Isang araw, nakahanap siya ng love letter sa locker niya sa school at agad siyang napuno ng excitement. Nakilala niya ang batang babae na humahanga sa kanya, si Setomi, at hiniling niya sa kanya na maging kanyang kasintahan. Bagamat tutol ang kanyang overprotective na ina, si Yamika, nagpasya si Itoki na makipag-date sa kanya. Pagdating nila sa lugar ni Setomi, kinakabahan si Itoki at hindi sigurado sa gusto niyang gawin. Biglang hinubad ni Setomi ang kanyang damit at pamatong sa kanya. Itinulak siya ni Itoki palayo at tinitingnan ang ilalim ng kama kung may naghihintay na mangloko sa kanya. Sa kanyang sorpresa, nakita niya ang isang ninja sa ilalim ng kama, at inatake siya ni Setomi ng isang kanay at sinipa siya. Mas maraming ninja ang lumitaw, at naghahanda siyang patayin siya. Sa kabutihang palad, isang kanay ang lumilipad sa bintana, na lumilikha ng isang nagbabala na screen ng usok, at lumitaw si Kosetsu upang iligtas si Itoki. Itinapon niya siya sa bintana, at siya mismo ang lumalaban sa mga ninja. Tumakbo si Itoki sa lungsod, kung saan desperadong humingi siya ng tulong sa isang pulis. Ngunit bago makapagsalita ang opisyal, lumitaw ang isang ninja at hiniwa ang kanyang lalamunan. Mas maraming ninja ang sumusunod at inaatake siya, sinusubukang hulihin siya. Ngunit dumating ang kanyang tiyuhin, si Toki Seda, nagtatanong sa kanya kung paano napunta ang kanyang kadate. Gamit ang kanyang kamay, inutusan niya ang opisyal na ihinto ang paglalaro ng patay. Pagkatapos ay naghanda siya at naghahanda para sa laban. Nilabanan ni Toki Seda ang mga ninja sa pinakamabilis na kanyang makakaya sa kanyang walang kap-oras na bilis ng kidlat, bago ibinalik si Itoki sa kotse kasama si Kosetsu. Sinabihan niya si Itoki na lumabas at umakyat sa hagdan sa burol, na tinatawag itong tahanan ng kanyang pamilya. Pagdating nila, nagulat si Itoki nang makita ang isang engranding mansyon. Dumating si Yamika, binabati ang lahat ng nakayuko at sinabihan si Itoki na tawagin siyang pinuno. Si Yamika ang pinuno ng nayon ng Iga, isa sa maraming angkan ng ninja na nahalo sa lipunan. Ilang dekada na nilang sinusunod ang mahigpit na alituntunin para mapanatili ang balanse at kapayapaan. Sa kasamaang palad, ang kanilang karibal na nayon, Koga, ay sinusubukang sakupin si Iga, at sila ang umatake kay Itoki. Desidido silang kitilin ang kanyang buhay dahil siya ang kahalili ng nayon ng Iga Ninja. Samantala sa Koga, ang kanilang kapalit na punong nayon, si Kido, ay nagpahayag na sila ay maghihiganti sa mga Iga Ninja para sa pagkamatay ng kanilang pinuno ng angkan, si Kishinmaru. Si Yamika ay labis na nag-aalala at iginiit si Itoki na maging isang ninja upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Siya ay nag-aatubili at hindi naniniwala sa kwento ng ninja na kanilang sinasabi sa kanya. Gayunpaman, dinala siya ng kanyang tiyuhin na si Toki Seda sa labas at binigyan siya ng mahigpit na babala, maging isang ninja o mamatay. Isiniwalat ni Toki Seda sa kanya na ang kanyang ama ay dating pinuno ng nayon bago siya pumanaw. Pagkatapos ay kinuha ni Yamika ang mantle upang maging pinuno at protektahan ang kanilang nayon. Dahil sa labis na emosyon, napaluha si Itoki nang mapagtanto niya ang pasanin na kinakaharap ng kanyang ina ng mag-isa. Determinado siyang hindi siya pababayaan, pumayag din siyang maging ninja. Kinaumagahan, ipinaalam ni Rie kay Itoki na siya ay tinanggap na pumasok sa Kokuten Ninja Academy, ang tanging paaralan ng ninja sa Japan na pinahintulutan ng National Ninjutsu Security Measures Committee, NSC. Ipinaliwanag niya na 70 taon na ang nakalilipas, ang isang malaking digmaan sa mundo ng ninja ay humantong sa pagbuo ng NSC upang maiwasan ang mga salungatan sa pagitan ng mga nayon sa hinaharap. Upang matanggap sa akademya, kailangang pumasa si Itoki sa isang mahigpit na pagsusulit sa pagpasok. Sa araw ng pagsusulit, nagulat sina Itoki at Kosetsu nang malaman na ang lokasyon ng pagsusulit ay pag-aari ng angkan ng Koga. Pumasok sila sa silid ng pagsusulit at nakita ang iba pang mga estudyante, kasama ang isang lalaki na nagpapaliwanag ng pagsusulit, Tagwan. Aalis muna ang nagtatago at magtatago sa isang lugar ng serbisyo.
Makalipas ang 1 minuto, kakailang ganing hanapin ng naghahanap ang nagtatago sa loob ng 10 minuto o ma-disqualify. Habang mabilis na mahanap ni Kosetsu ang kanyang nagtatago, ang target ni Itoki ay si Satomi, ang parehong baliw na babae mula noon. Habang hinahanap siya, kinuha ni Tokiseda ang isang Koga ninja na nagtatangkang patayin siya. Pinalaan siya ni Kosetsu na ang iba pang mga Koga ninja ay nasa paligid din, kaya dapat siyang manatiling nakabantay. Nangako sila ni Tokiseda na tutulungan at paprotektahan siya. Biglang, sinubukan ng isa pang ninja na salakayin si Itoki mula sa malayo. Ngunit pumasok si Kosetsu at sinundan ng ninja sa banyo at nalaman na si Satomi iyon. Agad siyang nakipag-away, ngunit nakatakas si Satomi at hinabol si Itoki. Kailangang kumilos ng mabilis si Itoki upang alisan ng takip ang kanyang nagtatago, kaya kumuha siya ng fire extinguisher at inispray ito habang sumisigaw ng apoy. Nag-trigger ito ng anti-fire system na nagpapakita kay Satomi na nagtatangkang salakayin siya. Si Satomi ay patuloy na naniningil kay Itoki, ngunit pinagtatabuyan siya ni Kosetsu. Biglang sumulpat ang NSC ninja at dinakip si Satomi, mabilis siyang hinabol. Gusto siyang aitag ni Itoki, ngunit ipinaalam sa kanya ng examiner na naubusan na ng oras mula nang i-activate niya ang mga sprinkler. Nang tanungin siya kung bakit pinili niyang sirain ang ari-arian sa halip na humanap ng ibang paraan para alisan ng takip ang optical camouflage, napagtanto ni Itoki na gusto niyang protektahan ang mga tao at ilayo sila sa panganib. Nabigo siya sa pagsusulit, ngunit napili pa rin siya sa mga estudyanteng nakapasa. Samantala, si Hayato, ang kapitan ng NSC, ay ipinadala sa angkan ni Koga upang ipaalam sa kanila na si Satomi, ang anak ni Kido, ay inaresto dahil sa tangkang pagpatay. Ipinaliwanag ni Kido na siya ay nagtaksil sa angkan noong nakalipas na buwan, kaya magandang balita iyon. Gayunpaman, nang umalis si Hayato, nakatanggap siya ng tawag tungkol kay Satomi, na nagwakas sa kanyang buhay. Sa bahay ng mga iga, natarante si Yamika nang ipaalam sa kanya ni Tokiseda na pinasok ni Koga ang akademya at ang NSC, at maging ang kanilang pamilya. Si Itoki, na sinamahan ni Kosetsu, ay dumating sa Kokuten Ninja Academy upang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang ninja. Pagkababa niya ng tren, may napansin siyang isang babae at hindi niya maiwasang titigan ito. Napansin siya ng batang babae na si Ryoko at nagpakilala. Di nagtagal, umalis si Ryoko kasama ang kanyang mga kaibigan, at nakasalubong ni Itoki ang ilang mga lalaki mula sa angkan ng Koga na tila galit sa kanya. Tulad ng isang paghaharap na tila nalalapit, isang batang babae na nagngangalang Kirei ang lumitaw at nagkunwaring kilala si Itoki, na inilalayo siya sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Kirei na ang mga taong iyon ay mga piling Koga ninja at nag-aalok na makipagkaibigan kay Itoki, na sumang-ayon. Si Itoki, na sinamahan ni Kosetsu, ay dumating sa Kokuten Ninja Academy upang simulan ang kanyang paglalakbay patungo sa pagiging isang ninja. Pagkababa niya ng tren, may napansin siyang isang babae at hindi niya maiwasang titigan ito. Napansin siya ng batang babae na si Ryoko at nagpakilala. Di nagtagal, umalis si Ryoko kasama ang kanyang mga kaibigan, at nakasalubong ni Itoki ang ilang mga lalaki mula sa angkan ng Koga na tila galit sa kanya. Tulad ng isang paghaharap na tila nalalapit, isang batang babae na nagngangalang Kirei ang lumitaw at nagkunwaring kilala si Itoki, na inilalayo siya sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Kirei na ang mga taong iyon ay mga piling Koga ninja at nag-aalok na makipagkaibigan kay Itoki, na sumang-ayon. Ang punong guro ng paaralan, si Juzan, ay tinatanggap ang mga mag-aaral at ipinaalala sa kanila ang tatlong ninja principal, huwag matuklasan, huwag pumatay, at huwag magtaksil. Gayunpaman, binibigyang diin din ni Juzan na kung ang alinman sa mga prinsipyong ito ay nasira at hindi natuklasan, ito ay A-OK. Si Kirei, na nagsisimula na rin sa kanyang unang araw sa paaralan, ay nagulat nang makitang kaklase niya si Itoki. Sa kanilang lunch break, sinabi ni Kirei kung ano ang bibilhin para sa tanghalian upang hindi magalit ang mga Koga boys, ngunit natarante si Itoki at tumingin sa kanila, dahilan upang magalit ang isa sa mga miyembro ng Koga, si Himura at ipalagay na sinusubukan ni Itoki, upang simulan ang isang bagay. Sa kabutihang palad, si Suzuko, isa pang Koga ninja, ay pinamamahalaang patahimikin si Himura at ipinaliwanag kay Itoki na si Kishinmaru,
isang mahusay na pinuno na nagsisikap na makipagpayapaan sa lahat ng mga nayon, ay pinatay kamakailan ni Iga. Nangako si Suzaku na maghihiganti si Koga. Sa paglaon, ang mga mag-aaral ay may pagsasanay sa larangan kung saan ang mga klase ay pinagsama. Si Kominami, ang kanilang guro, ay nagsasalita tungkol sa ninja suits at ninja course, na hindi pa naririnig ni Itoki. Ipinaliwanag niya na kailangan nilang makarating sa bubong ng tore sa susunod na isla at ibalik ang isang manju mula sa punong guro, na kumakain sa kanila doon. Mayroon silang limitadong oras para gawin ito. Nagawa ni Itoki na i-activate ang kanyang suit sa pamamagitan ng pagkopya kay Kusutsu, ngunit nalaman niyang hindi siya makagalaw dito. Lumilitaw si Ryoko at tinutulungan siyang ayusin ang suit sa kanyang mga lakas, dahil siya ay mula sa angkan ng Saiga, na dalubhasa sa mga tool ng ninja. Kapag nakaayos na siya, natuwa si Itoki at aksidenteng nahulog sa bangin. Sa kabutihang palad, ligtas siyang nakarating, salamat sa suit, na pinapagana ng ninja core. Pinalaan siya ni Ryoko na mag-ingat na huwag masira ito, dahil ito ay magiging sanhi ng pagkawalan ng kapangyarihan ng suit. Magkasama, nagsimula silang mag-sprint patungo sa isla. Sa tulay na nagdudugtong sa mga isla, nakasalubong nila si Suzaku, na sinubukang salakayin si Itoki. Gayunpaman, mabilis na lumitaw si Kusutsu at hinarangan ang pag-atake ni Suzaku, na nagpapahintulot kay Itoki at Ryoko na magpatuloy. Nang makarating sila sa isla, may napansin si Itoki at sinabihan si Ryoko na magpatuloy nang wala siya. Nahanap niya si Kirei, na inatake ni Koga at nasira ang kanyang core. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari, at nagpa siya si Itoki na harapin sila habang sinusubukan nilang pumili ng ibang estudyante. Sinubukan niyang atakihin si Himura, ngunit umiwas si Himura at itinulak siya sa pader. Napagtatanto na mahina si Itoki, sinimulan nila siyang bugbugin. Tinangka niyang basagin ang kaibuturan ni Himura, ngunit nabigo siya at mas lalo pang nabugbog. Nang tila sirain na nila siya at ang kanyang kaibuturan, dumating ang prinsipal at pinigilan sila. Bumalik si Itoki kay Kirei at binigyan siya ng isang manjo, na nagpapakita na nakuha niya ito mula kay Himura sa kanilang laban. Pagkatapos ay dinala niya siya sa tulay, upang makipagkita kay Ryoko, na lumabas din para kunin ang kanyang manjo. Alam ni Itoki na kailangan niyang kumuha ng sarili niyang manjo, kaya iniwan niya si Kirei kay Ryoko, na hinihiling na alagaan siya. Narating ni Itoki ang tuktok ng tore at nakitang isang manjo na lang ang natitira. Pagkatapos ay sinabi ni Juzan na ang isang shinobi ay dapat magkaroon ng parehong talim at puso, at nagpapatuloy na kainin ang huling manjo dahil ang Itoki ay wala, kaya nabigo sa pagsubok. Kinabukasan sa tanghalian, napansin ni Itoki na iniiwasan siya ng lahat. Si Himura at ang iba pang mga estudyante ng Koga ay nagbabanta sa sinumang nakikipag-usap kay Itoki. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Kusutsu na huwag pansinin ang mga ito. Umupo sila kasama sina Kirei at Ryoko. Si Itoki at ang kanyang mga kaibigan ay nasa isang mahigpit na lugar dahil mayroon na lamang silang 2 araw na natitira upang maghanda para sa kanilang nakasulat na pagsusulit sa mga tool ng ninja. Dahil alam niyang nabigo si Itoki sa kanyang huling pagsubok, nag-alok si Ryoko, ang anak ng pinuno ng Saiga, na tulungan siyang maghanda. Kasama sina Kusutsu at Kirei, bumuo sila ng study group para maghanda para sa pagsusulit. Gayunpaman, ibinunyag ni Kirei na hindi talaga nila kailangang mag-aral, kailangan lang nilang nakawin ang mga sagot na itinago ni Kominami. Kung mahuli sila, mabibigo sila. Si Ryoko, bilang isang dalubhasa sa mga tool ng ninja, ay alam kung paano gawin ang trabaho. 2 iba pang estudyante ang sumali sa grupo ni Itoki matapos humanga sa kanyang katapangan. Nang gabing iyon, pumasok sila sa opisina ni Kominami para nakawin ang mga sagot. Hinahanap ni Itoki ang ligtas at susi gamit ang parang shuriken na drone, ngunit narinig sila ni Kominami at hinabol sila. Nagpa siya si Kirei na kumilos bilang isang decoy at hinayla si Kominami palayo habang ang iba sa grupo ay nakakakuha ng mga sagot at nakatakas. Kinabukasan, sinimulan ni Kominami ang pagsusulit, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nila na ang mga sagot ay inilipat. Si Humira, isang Koga ninja, ay tumatawa sa kabila. Alam niya na hindi sila mahuhuli bago nila makuha ang mga sagot. Bilang parusa sa pagbagsak sa pagsusulit, si Itoki at ang kanyang mga kaibigan ay itinalaga sa paglilinis,
ngunit tinutulungan pa rin sila ni Ryoko sa kabila ng pagpasa sa pagsusulit. Habang naglilinis sila, nilapitan ni Kosetsu si Itoki at sinabi sa kanya na dapat mayroong isang taksil sa kanilang gitna. Malamang na si Koga ang nagpalit ng mga sagot, at tiyak na may nagsabi sa kanila ng kanilang plano. Samantala, natanggap ni Hayato ang mga resulta ng autopsy ni Setomi at nabasa na isang misteryosong chip ang natagpuan sa kanyang utak. Tapos na ang termino, at tinipon ni Kominami ang lahat ng mga estudyante upang ipaalam sa kanila ang magkasanib na praktikal na pagsusulit na isasagawa ng lahat ng klase. Ngunit mayroong isang catch, bawat taon, ang pagsusulit ay nagresulta sa mga pinsala, at kung minsan, kahit na pagkamatay. Tinalakay ng grupo ang kanilang plano na makapasa sa pagsusulit, ngunit hindi bahagi nito sina Itoki at Kosetsu dahil mayroon silang ibang misyon ang alisan ng takip ang taksil. Upang tulungan si Itoki sa kanyang misyon, binigyan siya ni Ryoko ng pinakabagong disguise ninja tool ni Saiga, na maaaring magkaila sa kanyang buong katawan at maging sa kanyang boses kapag ginamit sa isang ninja suit. Samantala, may sariling plano si Kosetsu. Siya ay kumbinsido na si Koga ay gagawa ng hakbang sa panahon ng pagsusulit at nais na tanggalin si Suzuko. Ngunit tutol si Itoki, na natatakot sa buhay ni Kosetsu. Nagtalo siya na ganoon ang buhay ng isang ninja, ngunit ito ay ikinagalit lamang ni Itoki, na lumabas para maglakad-lakad. Sa labas, nakilala niya si Juzan, na nag-imbita sa kanya para sa tsaa at manju. Nagsimulang magtanong si Itoki kung ang mga ninja ay mga mamamatay lamang at kung ang kanyang ama ay namatay dahil siya ay isang ninja. Sinabi sa kanya ni Juzan na hindi siya ang unang taong nagtanong niyan, dahil ang dating pinuno ni Koga at ang kanyang ama ay nagtanong ng parehong bagay. Kinabukasan, nagsanay si Kosetsu kasama si Itoki, na inihanda siya para sa pagsusulit sa hinaharap. Gumawa sila ng ilang mga plano upang ibagsak si Suzuko at itinapon ang mga ito kapag tapos na, ngunit may kumuha sa kanila mula sa basurahan, na humantong sa ang daga ay nahuli sa bitag. Sa pagsisimula ng pagsusulit, ang Koga ay tumungo sa kinaroroonan ni Itoki, ngunit sila ay tinambangan at nawala ng malay. Pamaling sa taksil, pinasalamatan siya ni Itoki at Kosetsu sa kanyang tulong, dahil alam nilang ibibigay niya kay Koga ang kanilang plano at gagamitin ito laban sa kanila. Inihayag ng estudyante na wala siyang pagpipilian, ang kanyang nayon ay pinagbantaan na madudurog kapag hindi siya sumunod. Pagkatapos ay humarap si Kosetsu kay Suzuko habang ipinaalam ng taksil kay Himura. Nagulat si Himura nang malaman na ang traidor ay si Itoki na nakabalat kayo. Gayunpaman, gumagamit din si Himura ng disguise at, sa katunayan, si Suzuko. Hinabol ni Suzuko si Itoki, maraming suntok. Ngunit tumanggi si Itoki na sumuko sa kamatayan, batid na kung gagawin niya ito, ang siklo ng paghihiganti ay magpapatuloy, nakaantong sa higit pang pagdurusa. Alam ni Itoki na kailangan niyang kumilos ng mabilis dahil mainit si Suzuko sa kanyang landas. Naghagis siya ng smoke bomb na lumikha ng diversion. Nagsimulang maghagis ng kunai si Suzuko, sinusubukang tamaan ang kanyang target. Si Itoki, gayunpaman, ay mabilis na tumayo at nagawang iwasan ang karamihan sa kanila. Sa isang matapang na hakbang, sinugod ni Itoki si Suzuko, na ikinagulat niya. Malakas na tumama si Itoki, sinira ang ninja core ni Suzuko. Nang tumunog ang kampana, bumagsak si Itoki, ganap na ginugol mula sa matinding labanan. Ang mga kaibigan ni Itoki ay sabik na naghihintay sa kanyang tabi sa infirmary. Nakahinga sila ng maluwag nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata. Ngunit kinabukasan, binalaan ni Kirei si Itoki na baka isang araw ay madala siya ng mabait na puso sa problema. Samantala, nakipagkita si Kirei kay Suzuko at hinarap siya tungkol sa mga nawawalang estudyante. Ngunit sinabihan lang siya ni Suzuko na manatili at gawin ang sinasabi niya. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Kirei na gawin ang lahat para sa kanya, na tinatawag siyang master.